Hello guys, good morning, this is Jong and welcome to my channel. So ngayon, pupunta ngayon tayo kay Pops pa-install yan. Bali na-contact na natin siya, pwede na tayo pumunta. So ang mangyayari, kasi papapalitan ko to ng Honeywell switch yan. And then yan, para at least lahat ng button to, nandun na sa isang switch. Tapos may kita nyo, madaming butas dito yan, tsaka dito sa kabila, tsaka dito. Papalitan natin yan. So nagdala ko ng mga parts yan. Ito, dito yan dito sa taas. Just itong malaki na to, dito yan sa inner body. Yan, para mawala na yung mga butas. Mura lang naman to eh. 150 yata, at saka 100 lang. So yun, tara na. Pero before that, intro muna. Yun guys, iniwan nila akong dalawa. Yun guys, tapos na natin i-set up yung bago natin upgrade na computer. Pero total, naka-aircon. So ayan po yung may-ari ng Mio. So yun guys, si Pops pa-install naman, malapit lang naman siya dito sa amin. So ito, dito lang siya sa may bandang barangka. So hindi siya nalalayo. Pag magpapa-install pala kayo sa mga switch, lalo na dito sa mga electrical nyo, make sure yung trusted talaga at saka yung lagi nang nag-install, kasi yung wiring isa sa mga delikadong ano yun eh, parte ng motor. Kasi once na pag hindi marunong or basta-basta lang yung nagkakabit, possible masunog yung mga ano nyo, yung motor nyo, kaya lumiyab. Katulad yung mga nakikita ko doon sa Facebook. Kasi yung mga switch natin sa motor, may mga proper ano yan, relay, tsaka connection. Hindi yung basta-basta magiging loaded lang. Pag hindi magaling yung nag-aayos sa inyo, ma-overload yung mga ano nyo, yung battery nyo, tsaka pwedeng masira, o kaya pwedeng mag-short. Kaya make sure pag magpapakabit kayo ng mga wirings nyo, sa trusted na talaga kayo. Katulad ito pinagalaw ko na yung maraming wirings na to eh. Pero wala pa naman siya yung mga yung misplice. Puro tap lang yan. Katulad nitong passing switch ko. Yan. Tapos yung underglow ko. And then yung hazard light ko. And then yung mini driving light ko. Ito dito. So ngayon, lalagyan na natin siya lahat dito sa isang switch. Which is yung Honeywell switch yan. Bali, i-review natin siya kung gaano siya ka-crisp pagdating sa buttons at saka kung paano siya ka-accessible sa kamay. Ito yung barangka Sa barangka, ito yung tinatawag ng barangka. Dito yung papunta Kalapap. So, didiretso lang kayo. Tapos makikita nyo yung kantong yan na nilikuan ng kotse. Ang street niya is Kayumanggi. Yan. Dito. And then, makikita nyo may isang kanto, yan, isang kanto. Pero hindi dyan, dun pa tayo sa kabilang kanto. Yan, after dito naman sa kabilang kanto, yan. Sa kanan lang kayo dyan. Hindi naman kayo maliligaw kasi makikita nyo, merong banner si Pops eh. Yan nakikita nyo yun, yung banner niya, Pops pa-install. So yan, nandito na tayo. Isa yun yung shop niya. Yan. Yan, may mga electrician na. Lulapit yan. So balikan ko kayo mamaya. Shop niya. Yan, makikita nyo, meron dito yung mini driving light. Basta ito yung yung malakas. May tripper yata ito, parang gano'n. Tapos malakas sa mini driving light. Yan, tapos nagtitint din siya, yung parang ganito. Yan, yung parang ganito. Nagaganto din siya. Ito yung mga color. Yan. Then ito yung mga dual horn. Ay, susi. Tapos yan, ito yung mga switch. Yan, meron siya dito. Passing light. Di ko alam kung ano tawag dito eh. Pero ito yung papakabit natin, yung Honeywell. Yan. Scoby. Kasi yan, nag-change oil din sila. Yan.
Kasi meron siya doon sa loob. Mamaya pasukin natin yan para at least makita natin. So yun, tinatanggal na nila. Yan. Tanggalin muna tong casing para hindi ito sa mga wirings. Yan. Bali hindi lang sila click yung ginagawa nila, iba-ibang motor. Katulad to. Yan, big bike. Magawa din sila niyan. Kasi yan. May pakita ko sa inyo yung pinakat, pag nabaklas na. Ito yung pinakabit natin dati, yung dual horn. Yan, isa dito, tsaka isa dito. Tapos yan. Yan. So okay na okay pa rin hanggang ngayon. Tsaka makikita nyo, maayos yung mga wiring nila. Sila yung gumagawa pa rin kahit yung dati kong wiring. Kaya hindi yung parang octopus ba. Kaya maayos. Mahirap kasi pag saving. Kasi yung bago eh. Yan. Ito yung bago natin ilalagay. Wala na yung mga butas. Kasi yun, puro butas na yun. Ayan, nililipat na yung mga pins para ikabit. Ayan. Ayan. Magpapana rin tayo, change oil tsaka gear oil. Ayan, ito yung ilalagay natin. Ayan. Kulang gamit yung yung top 1. Pero try natin to. Since package naman siya. Mura lang naman. Ayan. Yan, dalawa na kami nagpapagawa. Yan. Ayan, papalagay ka rin ng Honeywell switch na, sir. Ayan, siya din si sir. Magpapalagay din ng Honeywell switch. Ganda kasi talaga yung Honeywell switch eh. Accessible sa kamay. Mamaya re-reviewin natin yung pinaka buttons niya. Kung ano yung review natin doon. Yan. Ito sa akin. Bali ang gagawin natin is tatlong horn yung ilalagay natin. So, merong isang switch na para dito sa dalawa, dito sa Honeywell. And then yung isa naman na para mahina, ito. Fast stock natin. Ibabalik natin to. Titingnan natin kung saan niya ilalagay itong isang stock. Diyan, saan natin ito ilalagay? Dito na lang. Yan. Doon natin siya ilalagay. Para di nagagalawin to. Yan. Ganun din naman yun eh. Mamaya tingnan, makikita nyo maayos na yung wiring yan. So yun, ang mangyayari, kasi yung underglow ko, hindi pwede dun sa Honeywell switch. Ayan, hindi siya pwede dito. So, mangyari, ito, yung butas dito, same pa rin yung gagamitin. So, imbis na dito na yung switch dun sa, sa ilalim yung underglow, dito na natin siya ilalagay para lahat nandito na. Mamaya, papakita ko sa inyo lahat ng function ng button. Kung alin-alin dun. Parang ganito lang rin siguro yan. Ayan. Okay, sir, yan. Ganda na sa kanya. Mineral water to. Papalagay rin kaya ako ganyan. Feathers, no? Mamaya papalinis tayo ng CVT. Kasi yung ganto ko parang maingay na eh. Check natin yan. Dumi na ng motor ko. May nagtanong pala sa akin kung yung stock daw ng click na tire is pwede dito sa Avenger. Pwede yun. Kasi di naman sila nagkakalayo. Tsaka para din sukat na sukat yun dun. Yan, mamaya motor wash tayo. Kita nyo, dami na dumadating. Kaya sa mga pupunta dito, chat nyo muna si Papsa para alam na may schedule kayo. Kasi baka pagdating nyo, masyadong madami na. Yan, yung mga dumadating. Yung mga big bike pa. Bali hindi lang mga Honda Click dito yung yung kinikita niya. Pati mga mga big bike. Yan ang laki niyan. Meron din doon. Yan. Kaya kung may mga gusto dyan install, dito lang. Ayan.
Nakita nyo, Kawasaki, ano to? Mini driving light din yata. Pero meron na. Meron na. Ano man? Yan o. Yan, pinatesting na. Yan, pwede nyo dalhin yung mga big bike nyo rin. Kaya nila Paps yan. Diba? Yan. Nakikita nyo naman pag pupunta kayo dito yan. Yung mga malulupit nila electrician, ha? So yun, halos patapos na rin itong sa switch yan. Inaayos niya na lang. Mga nasa 80% na yan. Kasi nag-aayos pa siya ng wiring. So yun, ito na yung nasa harap niya. Yung dalawa pa ring loud horn natin dito. And then yung stock lang dito. Yan, ito. Yan. Mamaya may kita na natin result. Kasi kakabitan niya pa dito ng yung sa underdome na switch. Dito rin pala kalapaps, pwede kayo magpa-sealed ng ano eh. Di ba nagsi-sealed din kayo dito? Yan, nagsi-sealed din sila kasi yan yung usually nasira ng Honda Click eh. Nagmo-moist. So yun, lalagyan, isi-sealed nila to. Pero tatanggalin nila. And then meron din sila yung kinakabit sa loob eh. Yung parang lalagyan ng backlight. Colored panel. Colored panel yun. Bali yan. Ito. Nag-service din sila nun. Maganda yun, pero ngayon, saan ko na ilalagay eh. Yung ano. May vlog. Shoutout to my name. Yan. Parang bahay na to. Ayun o, nakabit na. Ayun yung itsura yan. Mamaya testing natin isa-isa yan. Ano yun? So yun, ito, ang ginagawa nila dyan, yung sa kilay. Bali, lalagyan niya nung parang sequential para at least buo na yung kilay na iilaw. Oo, may running light na rin. Yan. Yan yung kay Pops dun nilalagay yan. Saka na tayo magaganon. Pag may budget na. Yan. Yan eh. Papalitan yan. Balikan na lang namin kay mami, oh. So, ayun yung sinasabing sa'yo magiging itsura niyan. Ganda, di ba? Manis. Ganda naman yan. Ganda naman yan, sir. Pwede nga matayo. Yan. Ang bango nga, Pops. Ano yan na ulit? May bago. So, yun, tapos na siya. Yan, kinakabit na lang. Yan. Yan, ito yung pinalit natin dyan. Ito. Yan. Para to sa ano, underglow. Yan. So ngayon, ano rin ako, CVT cleaning. Kasi di ko alam kung may sira na to eh. Kaya mas okay to. Check natin kung may sira na ba yung mga clutch lining ko. Tsaka para malinis na rin. Yan. Sinasabi ko sa inyo na ano, ito yung sinasabi ko sa inyo na nagpakalkal ako. Yan, hindi siya yung groove na sinasabi ko yung, di ba, may kita nyo parang groove dito. Ito hindi, parang yun, ginasgasan lang siya. Meron kong tawag dito eh, na ganito kaya ano, parang tatlo kasi yun eh, yung normal, yung groove, at saka ito. Hindi sa napanood ko. Pakay din to, kasi hindi siya masyado kumakain. Yan. Yan. Tapos ito yung tsura, dumi. Yan. Tapos ito yung sinabi sa inyong kinalkal na nakaraan. Yan. Tununuan yan dito sa dulo eh. Parang tinabasan para dumulo. Yan. Papalinis ko na lang rin para medyo okay naman siya. Then, ito yung clutch lining ng sa akin. Yan. Yan. Makapal pa naman. Matagal naman magasgas tong clutch lining. Yan. Yan. So, yan. Wala naman nawawalang clutch lining katulad sa mga napapanood natin. Yan. Okay pa rin naman. Yung takbo nun sa akin, okay lang. Wala namang problema. Gusto ko lang pa-clean ngayon para at least isang sa bahay na lang.
Tsaka gusto ko rin ma-check eh. Binuksan ko na rin to dati. Eh wala na akong tools eh, kaya pinabuksan ko na rin dito. Tapos ito yung yan, center spring natin. Tingnan natin kung okay. Yan o. Matigas pa yung center spring natin. Yan. So, balikan namin kayo mamaya. So, ngayon guys, tapos na natin ipakabit tong Honeywell switch. Yan. So, isa-isa natin yung function. Bale ito. Yan. Ito yung signal light, syempre. Yan. Then, ito yung left. Yan. And then, ito yung hazard light. Yan. And then, ito naman yung high and low. Yan. Ayan, high and low. And then, ito naman yung mini driving light natin. Yan. Bali, angat nyo lang yan. Para kung gusto nyo on. Then, pag hinay nyo, ayun yung mini driving light. Yan. Tapos kung gusto nyo off, baba nyo lang dito. Tapos ito yung isang loud horn tsaka isang mahinang horn. So check natin kung ano to. Yun, bali ito yung loud horn. Yan. Tapos ito naman yung stock horn. Yan. Yan siya. So magkaiba ng tunog yan. Tapos ito naman yung underglow natin, mas malapit na siya. Yan. Ano, underglow. Yan. Gabi pa kasi. Yan. So, ito yung switch niyan. So, yan. Nakabit na lahat. Check naman natin. Pag nakita niyo yung style, ito pa pala isa. Ito yung passing light. Yan. Check natin ha. Yan ha. Yan. Mas malapit na siya. Yan. Unlike yung dito, malayo pa. Yan, mas madali siya. Yan, diba? So, okay na okay. Nandiyan na lahat. Yan. So, yan. Kung sa mga gusto pumunta dito sa Pops Pa-install yan. Katulad yan, marami silang ginagawa. Ito sa akin, tapos meron pa sa labas. Make sure na lang na chat nyo muna si Pops para mapa-schedule kayo. Yan. So, thank you guys. Ayun, natapos na natin pagawa yung yung Honeywell switch. Yan. So ngayon, re-reviewin natin siya. Yan, ganito na itsura niya. Okay na, okay na. I-review natin yung mga buttons and then i-check natin kung gaano siya accessible. So ito na itsura niya pag sa harap. Yan, medyo okay din to. Yan. So yan. So ngayon, balikan ko kayo. So ngayon guys, tapos na siya i-install yan. Ngayon, re-reviewin na natin siya. Pagdating dito sa sa signal light, pag nagpakabit kayo, medyo maninibago kayo kasi nga, yung doon sa stock, medyo madali siya pindot, i-switch dito, yan. Madali siya, i-left and right, yan. Ito medyo matigas pa kasi bago pa lang, yan So, ang okay sa kanya is, meron siya na ito yung hati sa gitna, yan, ito. Yan. Mas madali siyang iurong left and right, yan. Pagdating naman sa sa hazard light, ito. Ayan, makikita nyo, sobrang lapit nyo na lang sa kamay. Kasi dati dito nakalagay yung hazard light natin Yan, dito at least nandito na. Yan sobrang dali na lang. And then yung high and low, medyo matigas lang siya. Yan. Pero okay na okay din. At least dito lang siya. Pag tumagal yan, medyo lalambot na rin yan. Ito naman, nakikita nyo to. Ito yung sa mini driving light natin. Hindi ko lang alam kung paano yung technique niya pag nasa biyahe na. Kasi nga, pag, hindi mo siya maangat agad. Yan. Gaganto mo pa. Mahirap siya yung ganito lang isang kamay. Siguro kaya, pag lumambot na to. Kasi yung isa doon na nagpakabit na ng matagal na, yan, medyo maluwang na yung sa kanya kaya madali na. Tapos yung sa horn, yan. Pagdating sa horn, dalawa na yung natin. Ito naman yung sa horn, yan. Ito, dalawa yan. Isang loud horn, saka isang
yung stock horn. Yan, ito. Testing natin mamaya yung horn. Sa forma, okay na okay siya. Yan, nakikita nyo. Marami siyang button pero hindi siya pangit tingnan para sa akin ha. Para sa taste ko ha. Depende yan sa taste niya. Pero sa akin, okay na okay siya. Pero may mga tao kasing gusto ng plain lang. Gusto lang yung plain lang na all black. Ito kasi madaming kulay. Like green, gray, orange, red. Yan. Ito naman yung pagdating sa horn. Ito yung pinaka buttons niya. Ito yung loud horn. Ito yung stock horn. Bale, ito yan, oh. Yan. Mahina lang, di ba? Pero pagdating dito sa loud horn, ito na siya. Di ba? Ganyan na siya. Medyo mas buo. Ito kasi sa pit-pit lang. Medyo matinis. Ito buo na malakas. Pagdating sa sa switch, okay na okay. And then yung underglow natin, nandito na lang. Yan, sobrang lapit na. Hindi ko mapapakita sa inyo kasi nga medyo maliwanag pa. Kaya hindi rin mapapansin. Pero yung switch niya, nandito na, mas malapit na. Wala na siyang butas dito. So yun guys, I hope nabigyan ko kayo ng idea kung ano itsura ng Honeywell at kung gaano siya ka-accessible pagdating sa kamay, sa mga handling. Yan. So yun guys, kung meron kayong mga suggestion and opinion para sa mga next vlog natin, like kung ano yung mga gusto nyong pwede natin i-upgrade and then pwede natin idagdag sa mga accessories natin para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung itsura, comment na lang kayo sa comment section sa baba. And then kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and hit the notification icon para lagi kayong updated sa aking vlog. And then please do like and share na rin. So thank you guys and see you on my next vlog.